O yun, magandang araw sa ating lahat, no? Maayong buntag, maayong adlaw diha sa Visayas ug sa Mindanao, no? Ang akong paboritong lugar, ang Mindanao. Siyempre, Bisayang dagko, no? Bisayang dako. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang i-tackle, no? Gusto natin pag-usapan lang yung naging parang tradisyon, no? Naging kultura na natin, no? Sa pagboto. Lalo na ngayon na malapit na yung eleksyon sa 2025, may local eleksyon na naman tayo. So, simple lang ang simple lang ang mga nakita kong obserbasyon. Iwan ko, mag-comment kayo kung ano rin ang mga naobserbahan nyo sa mga probinsya nyo. Pero itong akin, obserbasyon ko to di lamang sa probinsya, kung hindi sa buong nakahalubilo ko, mga pa-NCR man yan, mga pa-probinsya man yan. So, yun ang parang saganang akin, yun ang napapansin ko, ano? So, unahin natin yung katanungang bakit nga ba ganito tayong mga botanteng Pilipino, no? Mga botanteng Pinoy. Katulad ko, pag hindi ko kilala yung tao, syempre, bumabase lang ako sa tawag nito, sa kanyang sinasabi, sa kanyang mga pagpropaganda, pag house to house, no? So, kasi hindi naman natin siya kilala eh. Kung ano yung narinig natin sa TV, sa radyo, no? Pinapaniwalaan natin kasi nga hindi pa naman natin siya kilala. So, parang walang pinag-iba yan nung ako'y bumuto kina panahon ni Core, panahon nila Ramos, ano? At sino-sino pa, no? So, ang pag-usapan lang natin itong huli, yung kay Duterte. Kasi si BBM naman bago lang, no? So, si Duterte lang muna. Ang inyong lingkod, mga kaibigan, ibinuto siya, no? 2016, ibinuto ko yan. Talaga namang balibalita na gano'n, magaling sa Davao. So, magaling daw ang kanyang pamamaraan sa peace and order. Naging tahimik daw ang Davao, wala daw mga kawatan, no? Bisang kung pasagdan nimo, kung sa Bisaya pa, bisag pasagdan kung nimo imong motor sa gawas, ang imong helmet, wa kuno nimo kawat. So, bumabase lang tayo doon sa sinasabi ng radyo, sa mga telebisyon, saka yung ibang mga kaibigan, no? Ngayon, nanalo na nga siya, no? Nanalo na nga siya. So, ang sa akin lang, may mga kasamahan tayo na hindi nakahanda na bumitaw, no? Hindi nakahandang bumitaw. Parang ang lalim ng kanilang kapit, no? Mula nung ibinoto na nila, ako kasi ganun eh. Nung hindi ko nga masyadong kilala, pero dahil doon sa mga balibalita, mga sinasabi sa radyo, binoto ko yung taong yan. Pero ang palagi kong paninindigan, ngayon yan, no? Aantayin ko, pag nakaupo ka, aantayin ko yung mga pangako mo. Once na hindi mo sinunod yung mga pangako mo, o kaya may nabalitaan na kung hindi nakagandahan sa mga pinagagawa mo, ay hindi talaga ako mananatili sa iyo, no? Kaya ipapakita ko lang na ang mga kasamahan natin ay kahit na matapos yung 6 na taon ng kanilang kandidato, o 3 taon man yan ng kanilang kandidato, mapa-senador man yan, mapa-congressman man yan, mapa-mayor man yan, pagkatapos ng mga 3 taon o 6 na taon man yan, kahit na punong-puno ng anomalya, kahit punong-puno na ng anomalya ang kanilang kandidato, ay nakakapagtaka na nakikipagpatayan pa sila, no? Nakipagpatayan ba sila sa kanilang kandidato, at kung hindi sila marunong humingi ng tawad doon sa mga kinumbinsi nila,
na bagamat napatunayan na nga na corrupt din pala o maraming krimen yung binoto nila. So, nakakapagtaka na bakit ganun tayong mga Pilipino, no? Parang pag itinaya natin ang ating pato, ay para bang kabuhayan na natin yung kandidato, no? Parang ang buong buhay natin ay nilaan na natin sa kanya, no? Nakikipag-away na tayo sa lahat ng kahit kamag-anak, kapitbahay, na pakikipag-away na kung saan wala naman sana ang problema kung marunong nga tayong tumanggap ng pagkatalo. Ang ibig kong sabihin, kung pagdating sa bandang dulo, ay napatunayan naman na talagang mayroong pagkakamali ang iyong binoto, dapat marunong tayong tumanggap sa katotohanan at dapat matuto tayong bumitaw, no? Pagdating, tulad nga kay Duterte, sabi ko, ibinuto ko yan, pero nung nakitaan ko na siya ng mga, alam nyo na, yung mga tulad niyan, nasobrahan na sa yabang, nasobrahan na sa yabang kung sino-sino na yung minumura. Kahit ako hindi religyoso, nasaktan ako dun sa pinagmumura niya yung mga obispo, mga kaparian. Kahit yung Santo Papa ay minumura niya, no? At napakabastos niya, no? So, kahit ibinuto ko siya, ay dapat may sukdulan ka. Dapat mayroon kang alang-alang man lang doon sa tinatawag mong magtira ka ng kunting respeto, no? Sa iyong sarili, no? Magtira ka ng dignidad mo pa sa iyong sarili. Huwag mo namang ibuhos. Kahit nakikita mo na talagang maraming pagkakamali na ang iyong binuboto, ay marami dyan ang hindi bumibitaw. At galit pa, no? Galit pa sila pag kinontra yung kanilang ibinoto. Ni hindi marunong umakseptar kung sa Bisaya, no? O di ka mo akseptar nga sayop dai ko pre, o brad sayop dai ko, o pinsan sayop dai ko, o mare sayop dai ko, pasensya na, mubutar na taglain, no? Unta ang mga Pilipino, kita na mga Pilipino, ganyan dapat sana tayo. Hindi yung parang hanggang sa huli, no? Pinapanindigan natin yung ating pagkakamali. Ipakita ko lang sa inyo itong si no? Nakita ko to sa panahon ni Caper Silapid, ano? Ipakita ko lang sa inyo na kung ganito dapat, kung ganito sana ang ating pamantayan, no? Yung ating kung sa Bisaya, kung ingon ini ang atong sukdanan, siguro dugay natang ning lampos, dugay natang ning asinso. Ang ibig kong sabihin kung sa Tagalog, kung ganito pala tayo sana, ay baka magkaroon na ng totoong kaunlaran, magkaroon na ng totoong paglilingkod ang sino mang ating ibinuboto. Alam niyo kung bakit? Pag kasi marunong na tayong pumili, marunong tayong umayaw, marunong tayong tumulig sa agad sa binubuto natin, ay matututo, no? Matututo yung mga politiko na maging maingat at maglilingkod talaga ng totoo sa atin, no? Ito ipapakita ko lang ito. Ipapakita ko lang yan. Wait a minute, ano? Yan, no? Si Abraham Lincoln, di ba? Pang-16 na presidente ng Amerika, no? Kitang-kita nyo naman yung nakasulat sa baba, no? Titindigan kita kahit sino ka pa, basta't nasa tama ka, no? Papanigan kita, ipaglalaban kita kung nasa tama ka. So, anybody, kahit sino, ipaglalaban kita kung nasa tama kayo. Sa mga tuwid,
may pagkakataon kasi na hindi pa natin kilala nga, no, ang isang leader o ang isang tao. So kung nasa sitwasyon siya ng tama, nagsasabi siya na ito ang gagawin niya at tama naman yun, ay susuportahan niya, no? Susuportahan ni Abraham Lincoln. Ganon din yung, tingnan natin ngayon yung kasunod niyang parang prinsipyo o parang pananaw sa buhay, no? Ayan pa. Paninindigan kita habang ikaw ay tama, no? So ganun pa rin, hindi magbabago. Pero sa atin, kahit nagbago na, pagkatandaan natin, kahit nagbago na yung ating ipinaglalaban na tao, ay nandun pa rin tayo sa kanya, no? Pinapanindigan pa rin natin siya. Kahit nagbago na, naging mayabang na, naging corrupt na, nandun pa rin tayo, nakikipagpatayan pa rin sa kanya. Kakaiba itong sinasabi ni Abraham Lincoln. Paninindigan kita o ipaglalaban kita habang ikaw ay nasa tama. Halos walang pinag-iba dun sa nauna, no? Ipaglalaban ko ang kahit sino na nasa tama. So, tingnan natin yung pangatlo. Unpart with him when he goes wrong. At ako'y makikipaghiwalay sa kanya kung siya na ay mali. O pwede nating sabihin na ako'y kakalas na sa pagkikipaglaban para sa kanya kung siya ay mali na. Nakuha nyo, mga kaigsunan, mga kababayan? Sa magatuwid, kahit itong si Abraham Lincoln, hindi siya nagsasabi na habang buhay, ipaglalaban kita. Ipaglalaban kita kung ikaw ay nasa tama. Ipaglalaban kita habang ikaw ay nasa tama. Pero hihiwalayan kita o iiwanan kita kung ikaw ay gumagawa na ng mali. Nakuha nyo? No? Mga kababayan, mga kaigsuunan. Unta ta, no? Ganyan sana tayo. Huwag nating pairalin yung sobrang pride natin, yung pagiging pilosopo. Kung sa mga Bisaya, sa mga kaprobinsya nako, no? Huwag tayong masyadong pilosopo na hindi na tayo sumusunod doon sa ibang tao na nakikita na yung kamalian o mga sayop, no? Ang atong pagtingin sa ating sarili ay palagi tayong tama, no? At pinapairal natin yung garbo, no? Kung sa Tagalog yung pride, Bakit hindi natin ibinababa yung ating pride? Pagdating dapat sana sa lipunan o sa bansa, dapat ang pride is sekundaryo lang o tersyaryo lang, no? Unahin lagi natin ang kapakanan ng bayan, no? Kasi hindi naman para sa atin 'yun eh. Hindi lang naman para sa bayan 'yan eh. Mismo sa ating mga kamag-anakan, mismo sa ating angkan, mismo sa ating mga apo, na mamanahin nila yung pagiging magarbo natin. Mamanahin nila yung pagiging ma-pride natin. Hindi tayo napagsasabihan. Pag natalo ang ating pag natalo ang ating kandidato, tayo'y galit. At kung nanalo naman yung ating kandidato, pero kalaunan ay naging balasubas, hindi rin tayo nagbabago. Ipinaglalaban pa rin natin siya, no? So kailan tayo matututo at kailan natin ipapamana sa ating mga angkat, sa ating mga apo, sa ating mga anak, na ang pagboto ay hindi katulad nung nagaganap ngayon, na parang naging tayo, panatiko. Naging panatiko tayo kahit may mali na, hindi tayo lumulubay. Parang sa partido. Diba? Mayroon pa nga nagsasabi dyan na habang buhay ako, hindi ako hanggang sa kamatayan ko, hindi ako alis sa nasyonalista daw, hindi siya alis sa PDP,
hindi siya alis sa KBL. Tingnan niyo, hindi dapat ganyan ang ituturo natin sa ating mga susunod na henerasyon. Ang dapat nating ituro ay palagi ang sumuporta kahit sa sinong kandidato na gumagawa ng tama. Oras na hindi na siya gumagawa ng tama, wala ka dapat pag-alinlangan na siya iwanan. Dahil ang pagboto mo sa kanya ay dahil doon sa naniwala tayo na siya ay tapat. Pero pag hindi na siya tapat, dapat otomatiko na tayo'y kakalas at sagasaan pa nga natin dapat yan. Ikulong pa nga natin dapat yan. Doon pa lang, magkakaroon ng takot ang mga kakandidato, ang mga leader na nananalo, kung gano'n na ang kaisipan natin. No? Hindi yung ang nangyayari kasi ngayon, habang binubuto, natapos na lang yung termino kahit napakaraming anomalya, pagdating sa sunod na kampanya, tatakbo uli, nandun ka na naman. Binubuto mo na naman siya, tinutulungan mo na naman siya. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman tayo, lahat tayo, minsan nga may nagsasabing, ba't ka nakikipagpatayan dyan? Hindi naman ikaw kilala niyan. Totoo yan. Kaya nga din na pag may mga mali na, no, dapat ipaglalaban mo rin at kumalas ka na rin. Kasi nakakahiya naman na ibinubuto mo pa rin kahit na niluloko ka na o ninanakawan ka na o nagiging corrupt na ang iyong kandidato. Nakuha nyo mga kababayan, yun lang yun lang naman. Ito, sinasabi nga natin, yung unang sinabi ni Abraham Lincoln, na tumindig ka o panindigan mo ang kahit sinong tao basta siya'y nasa tama. No? Ipaglaban mo siya habang siya ay nasa tama. No? Pero wag kang manatili sa kanya kung siya naman ay gumawa na ng kabulastugan o pagkakamali. Ganun dapat ang tao, ganun dapat ang butanteng Pilipino. Okay, mga kababayan, yun lang ang isang topic natin para gusto ko lang ipakita na dapat ganito. Ewan ko kung sang-ayon kayo, pero paki-comment lang kung ng yes or no. Kung sang-ayon kayo, yes. At kung hindi kayo sang-ayon, sulat nyo lang no. Okay, tuloy lang. Paki-subscribe kung hindi ka pa nagsusubscribe sa YouTube channel natin na ito. Okay, maraming salamat sa inyong panunood, mga kaigsuunan, mga kabisdak, at siyempre mga nasa Katagalugan. Maraming salamat sa ating lahat.